Bay, tawag ng kanyang ina na si Elena. May gusto akong sabihin sa inyo. Napatingin ng 13 anyos noon na si Bay sa kanyang ina. Mukhang seryoso ang nanay niya, kaya napatingin siya at mataman itong tiningnan. Ano po ba yon? Tanong ni Bay. Huminga ng malalim si Elena. Magpapakasal na ako. Hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan niya ang mukha ng ina. Hinahanap kong biro ba yon? Kung may bakas ng pag-aalinlangan, takot o paghingi ng paumanhin. Pero ang nakita niya ay desisyon nitong buo at parang hindi na mababalik ni numan. Kailan po? Tanong ni Bay. Sa loob ng 2 buwan, sagot ni Elena sabay ngiti. Naayos na ang halos lahat. Sino pong pakakasalan niyo, Mama? Tanong ni Bay. Hindi po ninyo sinabi sa amin na may boyfriend po pala kayo? Pasensya na. Hindi ko naisip na sabihin. Ayoko rin kasing ipakilala sa inyo na hindi pa ako sigurado. Pero ngayon ay sigurado na ako. Manuel Cruz ang pangalan niya. Magkababata kami. Nagkahiwalay ang landas pero muling bumalik. First love namin ang isa't isa. Napakagatlabi si Bay. Akala ko sapat na po kami ni Robin. Mama, hindi naman po kami naghahanap ng papa. Okay lang po sa amin kahit tayong 3 lang. Napakunot noo sa Elena. Bay, akala ko po tayo lang. Dugtong niya pa. Akala ko po okay na tayo. Bigla ka na lang pong mag-aasawa. Mahal ko kayo ng kapatid mo. Sagot nito pero parang gustong intindihin niya ang gusto nitong mangyari. Hindi na yun mawawala. Pero iba rin kasi na may nagmamahal sa aking lalaki. Sobra akong nasaktan sa ginawa ng papa niyo sa akin. At si Manuel ang nandyan para damayan ako. Para samahan ako at mahalin ako. Sana maintindihan yung dalawa. Mabait naman si Manuel. Hindi na siya sumagot. Tumayo siya at dumiretso na sa kwarto. Isinara niyang pinto ng hindi marahas pero sapat para ipaalam na tapos na ang usapan. Umupo siya sa kama at tumitig sa family picture nila. Nakakainis. Bakit kailangan pang mag-asawa? Okay lang naman na kaming 3 lang. 2 linggo ang lumipas bago niya nakilala si Manuel at ang anak nito. Hinanda ni Elena ang bahay na parang may bisita na importante. Mas maayos ang sala, may bagong kortina at may mga pagkaing hindi naman nila madalas kainin. Nakaupo si Bay sa hagdan at may inis pa rin na magpapakasal ang mama niya sa hindi naman nila kilala at hindi naman nila tatay. Tumabi sa kanya si Robin. Ayaw mo pa rin ng bagong papa, ate? Napairap si Bay. Mukha bang gusto ko ng bagong papa, Robin? Maya-maya ay narinig nila ang tunog ng tricycle sa labas. Tumayo ang kanyang ina, inayos ang buhok at matamis na ngumiti. Manuel, nandito na kayo, bungad ng kanyang ina na si Elena. Pumasok si Manuel Cruz, matangkad, payat at mapupungay ang mga mata. May bitbit itong paper bag na halatang pagkain ang laman. Nakasuot ito ng planchadong polo. Good afternoon, sabi ni Manuel at mahina ang boses. Sumunod ang isang lalaki na halos kaedad lang ni Bay na tinawag ng kanyang ina na Jericho. Hi, Jericho! Bati ng mama niya. Malawak itong ngumiti. Hello po! Napansin agad ni Bay kung paano ito tumayo sa gilid ng pintuan na parang ayaw makaabala. Nakayuko ng bahagya ang ulo pero hindi naman maitago ang saya. Nakapulido ang suot pero halatang luma. Mapagmasid ang mga mata pero may halong kainosentehan. Mukha siyang walang utak, ate, saad ng kapatid niya. Mahina siyang tumawa. Mukha nga, parang ewan. Bay, Robin, tawag ni Elena sa kanila. Bumaba na kayo, nandito na si Tito Manuel niyo at si Jericho. Bumati naman kayo sa kanila. Bumaba siya ng dahan-dahan kasama ang kanyang kapatid. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya ngumiti. Mga anak ko nga pala, sina Bay at Robin, pakilala ni Elena. Magandang hapon,
sabi ni Manuel at marahang tumango. Ay, sabi ni Jericho. Ako si Jericho. Masaya ako na makilala kayong dalawa. Palagi kayong kinikwento ni Tita Elena. Tinitigan ni Bay ng diretso si Jericho. Pinagmasdan niya kung paano ito humawak sa strap ng bag. Kung paano bahagyang umatras ang isang paa nito na parang laging handang umatras. Bay, ulit ng kanyang ina na parang pinapaalalahanan siya. Hi, sagot niya sa wakas. Umupo na sila sa sala. Si Manuel sa dulo, si Elena naman ay sa tabi nila ni Robin. Si Jericho ay hindi agad umupo. Tumayo muna ito. Nagtanong kung saan ito ilalagay ang bag, kung okay lang bang doon. Lahat may pahintulot, lahat may tanong. Napansin yun ni Bay. Lahat ng kilos ni Jericho ay parang sinusukat. Hindi basta-bastang gagalaw, hindi bastang magsasalita. At imbes na maawa, nainis si Bay. Bait-baitan siguro yan, bulong niya kay Robin. Habang nag-uusap ang matatanda tungkol sa kasal, trabaho, plano, tahimik lang si Jericho. Kapag tinanong, sasagot. Kapag hindi, mananahimik. Hindi ito sumasapaw, hindi rin nagkukwento. Pero nakikita niyang masayang-masaya talaga si Jericho sa mga nangyayari. Gusto mo bang uminom? Tanong ni Elena kay Jericho. Opo, salamat po. Sagot agad ni Jericho. Paano kung mas mabait siya, mas masunurin at mas tahimik? Biglang bulong ni Robin sa kanya. Naiinis niyang tiningnan ng kapatid. Hindi mangyayari yon. Sa tingin mo ba mas pipiliin ni Mama yan kaysa sa atin? Tumayo si Bay nang hindi na makatagal. Aakyat na po muna ako, Mama. Umawang ang bibig ni Elena. Aha, abay teka lang anak. Wait lang. Hindi niya na ito pinakinggan. Dire-diretso lang siyang umalis. Habang paakyat, nararamdaman niya ang tingin ni Jericho sa likod niya. Hindi siya lumingon, ayaw niyang makita ang ekspresyon nito. Ayaw niyang makaramdam ng kahit ano. Anak, bakit niyo naman tinatrato ng gano'n ng Tito Manuel ninyo? Kaya ko nga kayo pinakilala para magkakilala kayo at makilala niyo sila. Bakit umakyat ka? Tanong ni Elena sa kanya kinagabihan. Mama, bakit kasi kailangan mo pa pong magpakasal? Hindi po kayo bagay ni Tito Manuel? Mukha naman silang pabigat, ma. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Anak, ano ba yung sinasabi mo? Maayos na lalaki si Manuel. Isa pa, hindi siya magiging pabigat. Oo na't hikaw sila sa buhay. Pero alam kong masipag si Manuel. Isa pa'y may trabaho naman ako. Kaya ko yon kahit na mag-asawa ako ng walang trabaho. Sana pagbigyan mo na ako. Gusto ko lang naman ang maranasan na mahalin. Alam niyo naman ang pinagdaanan ko sa papa niyo. Ginawa niya akong kabit. Gusto kong magkaroon ng asawa na handa akong pakasalan at makakasama ko hanggang pagtanda. Sana ipagbigyan mo na ako. Kayong dalawa ni Robin. Huwag ka sanang umiwas at hayaan mo ang sarili mo na makilala mo sila. Gayunpaman, kahit iwasan niyo ni Bay, pinakasalan pa rin ng mama nila ni Robin si Manuel. Kaya nang lumipat ang mga ito sa bahay nila, wala na silang nagawa pa. Dahan-dahan lang dyan, saad ni Manuel nang dala ang kahon ng mga gamit. Oo, Elena, dito na lang ba to? Narinig niya rin ang boses ni Jericho. Ako na po dyan, ako na po, baka sumakit pang likod ninyo. Napapikit si Bay sa inis. Nakakainis talaga. Ayaw niya sa mag-ama. Ayaw niya ng katotohanan mula sa araw na yon, hindi na silang tatlo lang ng kanilang ina ni Robin. Marami na tayo rito sa bahay, komento ni Robin habang nakadungaw sa ibaba. Bahagyang napairap si Bay. Nakakainis talaga. Hindi siya bumaba agad. Hinayaan niyang matapos muna ang ingay. Tuloy-tuloy ang mga kilos sa ibaba. Nang sa wakas ay bumaba sila ni Robin, naroon na ang mga ito sa sala. Si Manuel ay nakaluhod, nag-aayos ng electric fan na dati ay maingay at palaging nasisira. Bay, Robin, tawag ni Elena na may saya sa boses. Good morning, nakalipat na sila. Tumango lang saglit si Bay sa mga ito. Good morning. Lumingon si Jericho sa kanya at matamis na ngumiti. Good morning, Bay. Good morning, Robin.
Mahinang tumawa si Elena at inilagay ang kamay sa balikat ni Jericho. Ang bait mo talaga. Simula ngayon, tawagin niyo ng kuya si Jericho. Anak, Bay, mas matanda ng 2 taon sa inyo si Jericho, pero kapag pumasok kayo sa school, magkakasing grade lang. Nahuli kasi siya ng 2 taon sa pagpasok dati. Hindi na siya sumagot. Dumiretso siya sa kusina, binuksan ng ref at kumuha ng tubig. Hindi talaga alam ni Bay kung ano ang mangyayari. Gayunpaman, hinding-hindi niya ituturing na kapatid o kuya si Jericho. Ipaparamdam niya sa mag-ama na hindi welcome ang mga ito para sa kanila ni Robin. Siya nga pala anak, magbihis kayo mamaya ng kapatid mo, imporma ni Elena sa kanya. Pagkatapos namin mag-civil wedding ni Manuel, medyo mabibisi kaming dalawa. Kaya ngayon pa lang tayo magse-celebrate. Kaya kumain na lang tayo sa labas. Nagkatinginan sila ni Robin. Ayaw ni Bay na sumama. Pero wala naman siyang magiging choice kundi ang sumama. Gusto ni Elena na isang pamilya na sila roon. Nang sumapit ang gabi, nagsuot lang siya ng simpleng blue dress. Sinuklay ang buhok at naglagay ng hairpin sa magkabilang gilid. Pagbaba, doon na ang kanyang pamilya. Saglit siyang napatingin kay Jericho na nakatingin sa kanya. Nginitian siya nito pero inirapan niya lang. Mag-jeep na lang tayo, sikip kapag sa tricycle tayo sumakay, saad ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Bay habang nagsusuot ng sandals. Ang ganda-ganda ng sandals mo at ng ayos mo, Bay. Biglang papuri ni Jericho. Ang ganda rin ng suot na sapatos ng kapatid mo. Bagay na bagay sa inyo. Masama niyang tiningnan ang anak ni Manuel. Wala kang pakialam? Dugyot ka kasi? Bading ka ba? Tumawa ito. Hindi ah. Huwag mo akong kausapin. Ngumuso lang si Jericho at hindi na nagsalita. Wala silang sasakyan. Hindi naman sila sobrang hirap, mas lalong hindi naman sobrang yaman. Medtech ang kanilang ina ni Robin at naman na lang sa mga magulang ang bahay nila. Wala silang sasakyan o motor dahil hindi naman marunong magmaneho si Elena. Kayo munang umakyat, sabi ni Manuel habang pasakay sila sa jeep. Nang makaupo si Bay, na-realize niyang katabi niya si Manuel, kaya agad siyang lumayo. Nagulat naman si Elena nang umupo siya malapit sa likod ng driver. Bay, dito ka. Bakit bang layo mo? Medyo malakas na tawag ng kanyang ina. Hindi niya pinansin, hindi na rin naman makapagsalita si Elena dahil sunod-sunod na ang mga sumasakay. Sasamahan ko na lang po siya ron, saad ng bait-baitang si Jericho. Tumayo at lumipat sa tapat na upuan niya. Papansin, hindi napigilang sabi ni Bay. Pero nginitian lang siya ni Jericho. Sasamahan kita dito, baka makatulog ka, maiwan ka pa namin. Inirapan niya ito. Subalit wala talagang talab ang pagsusupladan niya kay Jericho. Palagi ka nalang umiirap, hindi ka ba nahihilo kakairap mo? Pwedeng taasan mo rin ako ng kilay o kaya ngitian na lang din. Naiinis niyang sinipa ang binti nito. Papansin? Oh, nakangiting reklamo ni Jericho. Ayaw niyo talaga sa akin pero ayos lang. Gusto ko naman kayo. Masaya ako kasi pamilya na tayo. Isang pamilya na tayong lahat. Sinamaan niya ito ng tingin. Gusto niya sanang sagutin pero alam niyang hindi titigil kapag nagsalita pa siya. Kaya umiwas na lang si Bay ng tingin. Maya-maya ay umandar na ang jeep. Noong kasama pa nila ang kanilang tunay na ama, nakakasakay pa sila sa sasakyan. Pero nang ma-realize nila ni Robin na second family lang pala sila at itinatago, doon na nawala ng amor si Bay sa sariling ama. Hindi na rin tumanggapan ng sustento mula rito si Elena at inunawa nila yon ni Robin. Masakit malaman na kabit lang pala ang nanay nila at anak lang sila ni Robin sa labas. Kaya naman pala hindi nagtatagal ang kanilang ama sa bahay. Akala nila kailangan sa trabaho. Niloloko na pala sila, umpisa pa lang. Nang makarating sa restaurant na paborito nilang kainan, nag-order na sila ng mga pagkain. Kaya lang parang wala sa mood si Bay. Parang hindi niya alam kung ano ang kakainin. Sige na, order na kayo. Nakangiting sabi ni Manuel sa kanila. Hindi napigilang magsalita ni Bay sabay tingin sa kanyang stepfather.
Kung makapagsalita ka naman, parang hindi si mamang magbabayad. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Bay, ano ba? Huwag kang ang bastos. Bakit? Totoo naman eh. Ano bang trabaho ni Tito Manuel? Naiinis na tanong ni Bay. Construction worker. Saad ng mama niya na para bang walang mali roon. Bay naman, huwag mong insultuhin ang lalaking pinakasalan ko. Mabait siya. Hindi mo kailangan maging ganito. Bigyan mo muna siya ng chance. Hinawakan ni Manuel ang likod ni Elena. Okay lang, naiintindihan ko. Huwag nating pilitin ang mga bata kung ayaw nila sa akin. Pero hindi nila kailangan maging bastos, sagot naman ni Elena. Sige na, mag-order na kayo ng gusto nyo. Ako ang magbabayad. Naglaan talaga ako para dito. Sinabi na nila ni Robin ang usual order nila kapag nasa restaurant na yon. Pero nang sinabi ni Jericho ang pagkain na gusto nito, medyo natigilan si Bay. Rice porridge lang ang gusto nito, ang dish na pinakamura sa menu. Bakit yan lang ang order mo? Pwede kang mag-order ng ribs o itong seafood, sambit ni Elena habang nakatingin kay Jericho. Pero matamis lang nang ngumiti si Jericho. Hindi po. Ayos lang po sa akin yung rice porridge. Parang lugaw po yun, di ba? Mahilig naman po ako sa lugaw. Napailing si Elena. Sa huli, nag-order pa rin ito ng mas maraming pagkain. Titig na titig naman si Bay kay Jericho. Hindi naman siya mangmang para hindi maisip ang iniisip ng anak ni Manuel. Bigla yata itong nahiya nang sinabi niya na si Elena naman ang gagastos sa mga pagkain yon. Medyo nag-guilty tuloy si Bay. Pero nang dumating ang pagkain at nilalagyan pa ni Elena sa plato ng karne si Jericho, agad na nawala ang guilt na nararamdaman niya. Naiinis siya kay Jericho lalo na kapag nakikita niyang sobra itong nakangiti at parang sobrang maligaya kapag pinagmamasdan sila. Na para bang ninanamnam nito ang bawat sandali na kasama sila. Nang matapos kumain, umuwi na rin naman sila. Bay, pwede ba kitang makausap? Tanong ng kanyang ina pagkatapos kumatok. Inilapag niya ang suklay sa tokador. Sige po. Nang pumasok si Elena sa kwarto, umupo ito sa kama at hinarap siya. Hindi ako nandito para awayin ka, Bay. Pero bilang nanay mo, gusto kitang sawayin sa naging asal mo kanina. Hindi tamang ginawa mo, Bay. Alam ko na ayaw mo sa ideya na nagpakasal ako at nagkaroon kayo ng stepfather. Pero mas matanda pa rin si Manuel at hindi ko kayo tinuruan na maging bastos. Kung hindi nyo agad sila matatanggap ay okay lang sa akin. Alam kong kailangan nyo ng panahon ni Robin. Pero hindi ibig sabihin, hindi na ninyo bubuksan ang mga puso nyo para sa mag-ama. Oo, at simpleng construction worker lang si Manuel. Pero sinisigurado ko sa inyo na mapagmahal siyang asawa sa akin at mapagmahal na ama. Gusto kong maranasan nyo yon. Huminga ng malalim si Bay. Hindi naman po kailangan ng papa. Okay naman po tayong tatlo. Kahit tanungin mo pa po si Robin, okay lang po na wala po kaming ama na kasama. Pero anak, gusto kong maging masaya. Ngayon lang ulit ako naging masaya ng ganito. Kaya sana'y suportahan niyo ako sa desisyon ko. Malungkot na sabi ni Elena. Hindi nagsalita si Bay. Naiintindihan niya naman na kasiyahan ni Elena si Manuel. Pero hindi niya talaga maintindihan kung bakit katulad pa ni Manuel. Parang may iba siyang nararamdaman sa asawa ng kanyang ina. Parang may bigat na hindi niya maipaliwanag. Alam mo, kanina, naapektuhan na si Jericho sa mga sinabi mo. Nahiya nang mag-order. Malumanay na sabi ni Elena. Agad na kumunot ang noo ni Bay. Pakialam ko naman po doon. Ngumuso ang kanyang ina. Bay, maging mabait ka naman. Mabait naman si Jericho. Alam mo, sobrang lambing ng batang yon. Nakikita mo talaga na sobrang genuine ng mga reaksyon niya. Kahit simpleng bagay, madali niyang ma-appreciate. Nakikita ko na gustong-gusto niya lang naman ng pamilya. Masayang-masaya siya na makilala tayo. Kaya sana pagbigyan mo na. Ituring mong kapatid mo. Masarap kaya ang may kuya. May magtatanggol sa inyo palagi. Umiwas ng tingin si Bay. Hindi po namin kailangan ni Robin ng kuya. Kaya po namin ipagtanggol ang mga sarili namin. Basta ayoko po sa kanila. Pasensya na po kung naging bastos ako.
Pero firm din po ako sa desisyon ko na ayaw ko po kina Tito Manuel at Jericho. Nagpakawala na lang ng malalim na hininga si Elena. Para bang suko na ito at alam na sa sarili na wala na itong magagawa pa. Sa mga lumipas na araw, naging isang pamilya na nga sila sa bahay na yon. Ang mama nila ni Robin pumapasok sa ospital. Si Manuel naman nagtatrabaho sa construction site bilang construction worker. Dahil bakasyon, sila lang tuloy ang naiiwan sa bahay. Ayaw aminin ni Bey, pero simula nang dumating ang mag-ama sa bahay, parang medyo gumaan ang buhay nilang mag-ina. "Bey, Robin, kakain na tayo. Baba na kayo," nakangiting sabi ni Jericho. "Nagluto ako, sabi ni Mama. Gulay na lang daw ang lutuin ko sa tanghalian. Kaya nagluto ako ng ampalaya. Baba na kayo para makakain na tayo." "Mamaya na kami kakain. Mauna ka na lang," saad ni Bey at ayaw itong tingnan. Ngumuso naman si Jericho. "Bakit ayaw mong kumain? Si Robin kumakain na sa baba. Sige na, kumain ka na. Mas maganang kumain kapag may kasabay." Naiinis man, bumaba na si Bey at sumalo sa pagkain. Ang totoo, gutom na naman talaga siya. Ayaw niyang kumain ng walang kasabay. "Bakit ka nakangiti dyan?" Naiiritang tanong ni Bey. Mahinang tumawa si Jericho. "Wala, kakain na tayo. Masarap ako magluto ng ampalaya kaya sure ako magugustuhan niyo yun." "Yabang mo naman. Mas masarap pa rin ang luto ni Mama." Noon, nang wala pa ang mag-amang Manuel at Jericho, umaga pa lang ay nagluluto na si Elena ng maraming kanin at ulam na aabot hanggang sa tanghali. Iniinit na lang ni Bey. Marunong naman siya sa gawaing bahay, pero aaminin niya sa sarili na mas gusto niya pang nakahilata kaysa ang kumilos. Maging si Robin, tamad din talaga. Walang masinop at sobrang linis sa kanila. Kaya nang mapansin niya ang mga lalagyan sa kusina na may label at sobrang organized, bahagya siyang namangha. "Ano yan? Bakit mo lalagyan ng pangalan ng mga lalagyan?" Napangiti naman si Jericho na para bang default na ng mukha nito ang palaging ngumiti. "Para mas magandang tingnan. Hindi ba mas maliwalas ang kusina kapag maayos ang mga pangpalasa? Inayos ko na rin ang mga patas ng mga gamit. Saka next time, kapag maglilinis ng lamesa, yung ginamit yung basahan, labhan nyo rin. Kahit kaunting kuso tapos patuyuin. Para malinis ang kusina at walang bakterya. Hindi na rin siguro nakakapaglinis si Mama kasi palagi siyang nasa duty. Tayong naiiwan dito kaya dapat tayo naglilinis." Napairap si Bey habang naghuhugas ng mga kamay. Ang bida-bida talaga. Sandaling natahimik si Jericho, pero maya-maya'y muli itong tumawa. "Hindi naman. Mas gusto ko lang na maglinis. Pero kung ayaw nyo naman at hindi kayo sanay, okay lang na ako na lang ang gumalaw dito sa bahay. Marunong naman ako. Saka naiintindihan ko kung bakit hindi kayo marunong masyado. Sabi ni Mama, lumaki daw kayo sa mga mayaya at katulong kaya ganyan." Hinarap niya na ito. "Ang dami mong satsat. Ang sabihin mo masyado kang pa-impress kay Mama. Ano, ganito ka kalinis sa inyo? Kalalaki mong tao, ganito ka ka-organize? Bading ka ba?" Medyo natigilan si Jericho at parang hindi alam ang isasagot. "Bakit kapag ba lalaki hindi pwedeng maging organized? Anong magagawa ko kung ganito talaga ako? Kami lang kasi ni Tatay ang nasa bahay namin dati. Wala akong ibang ginagawa sa bahay kundi ang maglinis lang. Gusto ko kasing maaliwalas ang uwian ni Tatay, kaya naglilinis ako palagi. Dinadala ko lang dito ang habit na yon kasi tahanan nating pamilya to. Huwag mo sanang isipin na bida-bida ako o nagpapa-impress sa mama mo. Kapag sinubukan mong kumilos sa bahay, maintindihan mo kung gaano kasarap magpahinga sa bahay na sobrang malinis. So pasensya na. Hindi rin kasi ako mapakali kapag may mga hindi pantay na bagay. Kapag magulo, inaayos ko agad. Hindi pwedeng hindi ko aayusin agad. Sabi pa nga ni Mama, baka raw may perfectionist tendencies ako o OC traits." Ayaw na niyang makipagtalo at tinalikuran ito. Binuksan niyang refrigerator. Medyo nagulat siya nang makitang maayos na pagkakaayos ng mga gulay at stock sa refrigerator. "Anong gusto mo pa?" biglang tanong ni Jericho. "Nasa lamesa ng mga kanin at ulam. May tubig na rin, may plato at mga kubyertos. Gusto mo ba ng juice? Ipagtitimpla ko kayo ni Robin." "Gusto ko, kuya," bulalas ni Robin na kumakain na.
Anong kuya? Bulalas ni Bey sa kapatid. Wag na. Ayoko, kakain na ako. Bakit ka ba sunod ng sunod sa akin? Nagmarcha na lang si Bey at umupo na. Hindi niya alam kung saan siya naiinis. Hindi niya alam kung inis ba yon sa pagiging bida-bida ni Jericho o inis kasi ang daming alam ng anak ng kanilang stepfather. Lumipas ang mga araw at sa halip na maging magulo gaya ng inaasahan niya, naging mas tahimik ang bahay. Tipong iba talaga kapag may lalaki sa bahay. Si Manuel ay nag-aayos ng sirang ilaw sa banyo. Si Jericho sobrang sipag sa gawaing bahay. Kahit hindi na utusan, nagkukusa na lang talaga ang mag-ama. Lalo na si Jericho, napansin ni Bey kung paano ito gumalaw. Parang alam na nito kung saan ito lulugar. Hindi ito pumupunta sa kwarto ni Bey, hindi rin nakikialam sa mga gamit nilang magkapatid. Kapag may kailangang ilipat, tatanungin muna si Elena. Kapag may lilinisin, sisiguraduhin tapos na ang iba bago magsimula. Hindi talaga ito pabida at doon lalong naiinis si Bey. Isang tanghali, naamoy niya ang bawang at sibuyas. Napatingin siya sa kusina. Si Jericho na naman ang nagluluto. Suot nito ang apron na pink ng mama niya. Nakasandal si Elena sa counter, nanunood habang may hawak na tasa ng kape. Ano yan? Tanong ni Bey kahit ayaw niyang malaman. Adobo, sagot ni Jericho. Specialty ko to. Sarap niyan, sabi ni Elena. Si Jericho palang madalas magluto sa kanila. Ang galing nitong magluto. Minsan nga turuan mong magluto itong si Bey. Lalo na yung may mga sarsa at ginataan. Prito lang kasi ang alam ni Bey saka yung mga nilaga. Sinigang, hindi pa masarap. Lihim na napairap si Bey. Mama, masarap yun? Oo anak, kapag may magic sarap. Nagtawanan sina Elena at Jericho. Sinamaan niya ng tingin si Jericho. Nasamid tuloy sa tawa at nagpatuloy na sa pagluluto. Kumain sila ng sabay-sabay. Tahimik si Manuel habang kumakain. Si Jericho naman ay palaging nakangiti habang sumusubo. Para bang nasisihan ito kapag nakikita sila na kinakain ang niluto nito. Pagkatapos kumain, si Jericho ang unang tumayo. Ako na po ang bahala sa hugasin. Hayaan mo na anak, sabi ni Elena. Si Bey na, ikaw nang nagluto saka ang sipag-sipag mo, hayaan mong kumilos itong mga kapatid mo. Nakipag-agawan si Bey. Ako nang maghuhugas, masyado ka nang mapapel. Bey, saway ng kanyang ina. Tumawa lang si Jericho. Sa labas lang po ako, maglalakad-lakad para magpababa po ng kinain. Napakagatlabi si Bey habang papunta sa lababo. Inaamin niya sa kanyang sarili na masakit siyang magsalita. Pero pagkatapos niyang ibato yon kay Jericho, hindi niya maiwasan na makaramdam ng guilt. Dahil alam din ni Bey sa sarili niya na sobrang bait ng anak ni Manuel. Unang araw nilang pumasok sa iisang eskwelahan. Maagang gumising si Bey. Excited siya pero nang ma-realize na kasabay nilang papasok si Jericho, bahagya siyang napabusangot. Bumaba si Bey na nakasuot pa ng plantsadong uniforme at nakatirintas ang buhok. Nandoon si Jericho sa mesa. Kumakain ng tinapay at itlog. Huminto ito nang mapansing dumating siya. Good morning, Bey, sabi nito at otomatikong nakangiti. Hindi umimik si Bey, kumuha lang siya ng baso at nagsalin ng tubig. Bey, tawag ni Elena mula sa kusina. Sabay na kayong pumasok, pareho lang naman kayo ng school, magkaklase naman kayo. Si Robin, isasabay ko na siya at ako nang maghahatid sa kanya kasi nasa elementary pa siya. Huwag mong iwan si Jericho, Baka maligaw siya. Hindi sumagot si Bey. Kumain lang siya at medyo wala pa sa mood. Maya-maya, inilapag ni Elena ang mga lunchbox nilang magkakalapit. Napatingin siya kay Jericho nang makitang kapareho lang ang design ng baunan nila. Iba lang ang kulay. Eto ang baon mo, Jericho, nakangiting sabi ni Elena. Kumuha ito ng wallet at binigyan sila ng pera. Eto naman ang pera, ubusin niyo yung mga baon niyo. Matamis na ngumiti si Jericho. Kahit napuno ang bibig ng pagkain, patuloy itong nagpasalamat. Salamat po, Mama. First time ko po na mapaglutuan ng ganito. Mahinang tumawa si Elena at bahagyang hinaplos ang buhok ni Jericho.
Wala yon, masaya kung asikasuhin ka at anak na kita. Huwag ka palaging magpasalamat sa mga bagay na dapat naman talagang ginagawa ng isang magulang para sa anak. Bahagya siyang napairap kapag may mga magagandang bagay na ginagawa para kay Jericho. Napapansin ni Bey na para bang laging maiiyak ito sa saya. Nang lumabas sila, binilisan niya sa paglalakad. Agad namang sumunod si Jericho. Ang bilis mo namang maglakad, Bey. Huwag mo akong iwan ah. Hindi ko pa kasi kabisado ang lugar nyo. Baka maligaw ako. Bahagya siyang napairap. Pakialam ko kung maligaw ka. Sana maligaw ka para hindi ka na makauwi. Pero tinawanan lang siya ng anak ni Manuel. Grabe ka naman talaga sa akin, Bey. Hindi naman ako habang buhay na magpapasama sa'yo. Kapag nakabisado ko na ang mga daan at sakayan, kung gusto mo hindi na ako sasabay. Pero mas maganda na sabay tayong pumasok at umuwi. Mas maganda para may kasama ka at mas ligtas. Bigla siyang tumigil sa paglalakad kaya tumigil din si Jericho. Nang tingnan niya ito, nginitian na naman siya na para bang hindi siya naiirita rito. Jericho, alam mo bang gusto kong mangyari? Tanong ni Bey. Mataman siyang tiningnan ni Jericho. Ano bang gusto mong mangyari, Bey? Sa school, sabi ni Bey ng diretso at walang paligoy-ligoy. Hindi tayo magkakilala. Naiintindihan mo ba? Hindi tayo magkapatid. Hindi mo sasabihin na nagpakasal ang nanay ko sa tatay mo. Ayokong malaman ng mga kaklase ko na may kaugnayan tayong dalawa at nakatira tayo sa isang bahay. Nakakainis pa nga nakaklase kita. Pero wala na akong choice kasi ayoko naman na mapunta sa lower section. Kumunot ang noon ni Jericho ng bahagya. Bakit naman ayaw mo? Sa ayoko nga. Bakit ka pa ba kumukontra? Alam mong ayaw ko sa'yo, di ba? Kung nakuha mo ang loob ni Robin, pues ako hindi. Ayoko rin sa tatay mo at ayoko sa'yo. Pakiramdam ko, puro kamalasan lang ang ibibigay niyo sa pamilya ko. Huwag mo akong kausapin. Huwag mo akong pansinin, Jericho. Huwag mong banggitin kahit kanino na magkasama tayo sa bahay. Tahimik si Jericho habang nakatingin sa kanya. Hindi agad sumagot at parang sinusubukan siyang unawain. Nagpatuloy si Bey at mas madiin ang tono. Niintindihan mo ba ako? Tumango na lang na parang tuta si Jericho. Okay, pero kapag uuwi at saka pupunta sa school, hindi ako sasabay sa'yo pero susunod ako sa malayo, Bey. Nangako ako sa mama mo, nasasamahan kita sa pag-uwi at pagpunta sa school. Nag-aalala siya na walang nag-ahatid sa'yo at nagsusundo. Babae ka pa man din. Sana kahit lang doon, hayaan mo ako na samahan ka. Promise, Bey. Hindi ko ipapahalata sa mga kaklase natin na magkasama tayo sa iisang bahay. Ilang segundo ang lumipas. Hindi na makapagsalita pa si Bey. Pagkatapos ng mga sinabi sa kanya ng anak ni Manuel, parang hindi niya na alam kung ano pa ang susunod. Parang may tumama sa sikmura ni Bey. Edi okay. At least nagkakalinawan tayong dalawa. Yun lang bang gusto mo? Tanong pa ni Jericho na parang kahit anong sabihin niya ay susundin agad. Napaigting ang hawak ni Bey sa strap ng kanyang bag. Hindi mo malang ako kukontrahin? Ang sama ng ugali ko sa'yo. Umiling si Jericho at saka ngumiti. Hindi na. Alam ko naman na masamang ugali mo. Hindi na ako makikipagsabayan. Umismid naman si Bey at bahagya itong itinulak. Ako ang mauunang maglakad. Huwag mo akong sasabayan at huwag mo akong tatabihan sa jeep ah. Tumango agad ang anak ni Manuel. Okay. Hindi dapat ganoon kadali. Hindi dapat ganoon kaayos. Hindi dapat ito bastang sumunod na parang wala lang. Pero walang ibang ginawa si Jericho na kahit anong ikinaiinis niya. Kaya kapag sinasamaan niya ito ng ugali, nakakaramdam na naman siya ng guilt pagkatapos. Sa buong araw, sinubukan niyang itupad ang sarili niyang utos. Sa klase, hindi siya lumingon kahit alam niyang nasa likod lang si Jericho. Sa hallway, hindi siya tumigil kahit maramdaman niyang may dumaan sa tabi niya. Sa kantin, hindi siya umupo kahit may bakanteng upuan sa mesa kung nasaan ito. Pero kahit wala itong ginagawa, kahit hindi nagsasalita, hindi kumikilos, ramdam niya si Jericho. Hindi ito tumitingin sa kanya ng diretso, pero may pakiramdam si Bey na alam nito kung nasaan siya. Para bang ang katahimikan nito ay parang tunog na hindi mo maririnig pero hindi mo rin matakasan.
Mas tahimik si Jericho, mas magiging maingay ang presensya nito. Sa math class, nagtanong ang teacher nila. Walang sumagot at tanging si Jericho lamang ang nagtaas ng kamay. Sumagot ito ng maayos kaya may mga pumuri at nagbulungan. Hala, ang talino niya pala, tapos ang pogi. Kinikilig na sabi ng katabi ni Bey. Agad naman siyang napabusangot. Pogi ba yan? Ang pangit kaya niyan. Mahinang tumawa ang katabi niya. Bulag ka ba? Ang pogi kaya. Plus points na matalino pa. Gawin nating escort kapag may election na for class officers. Tapos, ikaw naman ang muse. Muntik nang masuka si Bey. Parang hindi niya kakayanin kung siya ang muse tapos escort naman si Jericho. Bukod sa ayaw niya rito, step siblings din sila. Pero hindi naman sila totoong magkapatid. Hindi rin alam sa school ang ugnayan nila. Subalit kahit ganoon, sobrang pangit pa ring tingnan. Nang sumapit ang lunch, nag-decide na lamang si Bey at ang mga kaibigan niya na sa classroom na lang kumain. Nag-form na lang sila ng bilog na upuan at doon inilabas ang mga baon. Uy, parang ang sarap ng ulam mo, saad ng isang kaklase niya. Teka, pareho kayo ng design ng lunchbox ni Jericho? Magkaiba lang ang kulay. Pareho rin kayo ng ulam. Uy, Destiny! Agad na bumaha ang inis sa dibdib ni Bey. Anong Destiny? Huwag niyo nga akong asarin sa pangit na yan. Biglang umalma ang mga kaklase niya. May mga tumawa at may mga pinagtanggol si Jericho. Nang mapatingin siya kay Jericho, nakaawang ang bibig nito at parang humihingi ng paumanhin sa kanya. Kaya inirapan na lang ni Bey at nakabusangot na kumain. Bey, sorry. Hindi ko alam na aasarin tayo ng ganun. Kabadong sabi sa kanya ni Jericho nang nasa bahay na sila. Naiinis siyang lumingon dito pagkatapos hubarin ang mga sapatos. Bida-bida ka talaga kahit kailan. Nakakainis. Inaasar ako sa'yo. Mukha bang crush kita? Dito sa bahay, pinipili tayong magkapatid pero ayoko. Sa school naman, inaasar tayo na Destiny. Pangit-pangit mo naman. Hindi nila alam na ayaw ko sa'yo simula ulo hanggang paa. Napalunok si Jericho at namungay ang mga mata. Pasensya na talaga. Sa baon ako na lang ang maghahanda ng sarili kong pagkain. Sasabihin ko kay mama. Mama? Mama ka ng mama? Hindi mo naman mamang mama ko. Tumigil ka. Kami lang ang anak ni Robin at hindi ikaw. Kaya tumigil ka, kakatawag mo ng mama sa mama namin. Hinihingal niyang singhal rito. Hindi agad nakapagsalita si Jericho. Para naman kasing mas mahigit pa sa sampal ang mga salitang sinabi niya. Pero sa halip na magalit din sa kanya, nakakaunawa lang na tumango ang anak ni Manuel. Sige, pasensya na. Hindi ko na ulit tatawaging mamang mama nyo. Pasensya na kayo na masyado akong pabida. Ngayon ko lang kasi naranasan na magkaroon ng nanay. Ngayon ko lang naranasan na magkaroon ng buong pamilya. Kaya kinukuha ko ang pagkakataon na yon. Hindi ko iniisip ang mararamdaman mo, Bey. Hayaan mo, hindi na maulit na pareho tayo ng lunchbox at pareho ang kinakain natin sa school. Sasabihin ko na lang ang mama mo na ako na lang ang bahala sa baon ko. May nakita naman akong plastic container sa kusina. Yun na lang ang gagamitin ko. Pasensya ka na ulit, Bey. Gusto niyang pasakitan ito sa mga salitang binibitiwan niya. Pero bakit sa tuwing magsasalita si Jericho, tila mas doble ang sakit sa kanya. Sa sobrang gulo ng nararamdaman ni Bey, tinalikuran niya na lang si Jericho. Unti-unti, naging malinaw kay Bey ang mga bagay na dati niyang hindi binibilang. Isang umaga, pababa siya ng hagdan nang marinig niya ang tawa ng kanyang ina. Napahinto si Bey sa ikatlong baitang. Ganito po ba ang gusto niyo? Tanong ni Jericho. Oo, ganyan na ganyan. Sagot ni Elena at may lambing sa boses. Ang pantay-pantay mong maghiwa, parang sanay na sanay ka. Sanay na lang po talaga. Mahinang sagot ni Jericho. Ang sipag-sipag mo talaga. Sobrang bait pa. Ang swerte sa'yo ng tatay mo, nakangiting sabi ni Elena. Parang may kumurot kay Bey. Bumaba siya at sinasadya ang bawat hakbang para marinig ang presensya niya. Pagdating niya sa kusina, agad siyang nakita ng ina. Oh, Bey, good morning, sabi ni Elena at malawak na ngumiti. Ngumiti rin si Bey pero pilit.
Morning po. Si Jericho ay nakatayo sa tabi ng counter at naghihiwa ng gulay. Nakita niyang saglit itong tumingin pero agad na umiwas. Mama, sabi ni Bey. May lakad po ako. Alis po ako kasama ng mga kaklase ko. May gagawin lang po kaming group activity. Oh, talaga? Bakit hindi kasama si Jericho? Muntik na siyang mapairap. Hindi ko naman po siya kasama sa group. Sige po, aalis na po ako. May almusal na, agad na sabi ni Elena. Sandali na lang. Ayos lang po, putol ni Bey. Sa labas na lang po ako kakain ng breakfast. Babalik din po ako bago gumabi. Tumango na lang ang nanay niya, pero may bakas ng panghihinayang. Sige, ingat. Mag-text ka sa akin palagi. Mag-update ka kung nasaan ka. Lumabas si Bey na mas mabigat ang hakbang kesa dati. Sa buong araw, bumabalik-balik sa isip niya ang mga eksenang yon. Ano ba talagang gustong mangyari ng Jericho na yon? Huy, okay ka lang? Tanong ng kaklase niya habang nagugupit sila. Agad siyang bumalik sa kanyang wisyo. Oo, okay lang ako. Pag-uwi ni Bey ng bahay, nadatna niyang nag-aayos si Manuel ng sirang cabinet. Si Jericho naman ay nagwawalis sa likod bahay. Bey, tawag ni Elena. Nakita mo bang charger ko? Sa mesa po, sagot niya. Salamat, sabi ng kanyang ina at dinungaw si Jericho sa labas. Jericho, tapos ka na ba dyan? Halika na, magpahinga ka muna. Okay lang po, sagot ni Jericho. Tatapusin ko lang po ito. Lumapit si Elena at kinuha ang walis sa kamay ni Jericho. Sabi ko nga okay na, hayaan mo na, sobrang sipag mo talaga. Napalingon si Bey. Hindi makatakas sa kanya ang lambing ng boses ng kanyang ina pagdating sa anak ni Manuel. Iniisip niya kung minsan bang naging ganoon si Elena sa kanila ni Robin. O kung mas gusto ba nitong anak si Jericho kaysa sa kanila ng kanyang kapatid. Sa hapagkainan, si Jericho ang nag-ayos ng plato. Si Jericho ang nag-abot ng tubig, si Jericho ang nagligpit pagkatapos. Si Jericho na sa lahat. Ang bait talaga ng batang yan, sabi ni Elena kay Manuel. Palaging may kusa. Sa sobrang sipag, hindi mapakali kapag walang ginagawa. Ang ganda ng pagpapalaki mo. Napangiti naman si Manuel. Ganyan talaga yan. Kaya nga kahit pagod ako, uuwi ako na sobrang maliwalas ang bahay. Saka hindi ko masabi na napalaki ko ng maayos. Kaming dalawa lang sa buhay. Kaya talagang parang napilitan na lang talaga siyang matuto sa sarili niya. Kasi kung wala ako, walang ibang taong kikilos para sa kanya. Doon kami nabuhay mag-ama, Elena. Hindi sinasadya pero tumama yon kay Bey. Mabait si Jericho sa kabila ng kalupitan niya rito. Kahit siya, hindi yon maitatanggi. Ramdam niya ang bigat ng bawat papuri na hindi para sa kanya. Pagkatapos kumain, tahimik na lang siyang umakyat. Pinili niya na lang na mag-aral pero hindi siya makapag-focus. Iniisip niya pa rin ang mga papuri ng kanyang ina kay Jericho. Isang gabi, hindi na kinaya ni Bey ang katahimikan. Buong araw niyang pinanood ang kanyang ina. Ang malambot na ngiti, ang mga haplos sa balikat ni Jericho at ang malalambing na paalala. Buong araw din niyang sinubukang kumbinsihin ang sarili na may dahilan ang lahat ng yon. Pero pagdating ng gabi, habang abala sa sala si Elena at Manuel na nanonood ng balita, si Jericho ay nasa kusina, naghuhugas ng mga pinagkainan, parang may sumabog sa loob ni Bey. Jericho, tawag niya. Napalingon ito agad. Bakit? May patak ng tubig sa pisngi nito. Basa ang kamay, mukha pa itong gulat na tinawag siya. Gusto kitang makausap, malamig na sabi ni Bey. Tumango si Jericho, pinatay ang gripo, pinunasan ng kamay sa tuwalya. Ano ba yon? Tagal ko nang iniisip to, simula ni Bey. At sa tingin ko, kailangan ko nang sabihin. Napakunot noo si Jericho. Okay. Huminga ng malalim si Bey, ramdam niya ang tibok ng puso. Pero hindi siya umatras. Bakit ba sobrang sipag mo? Bakit masyado kang pasikat sa mama ko? Bahagyang nagulat si Jericho. Ha? Bakit pinapakita mo ng bait-bait mo? Dugtong niya pa.
Na wala lang reklamo, na parang lagi kang nariyan kapag kailangan ka ni Mama. Namula ang tenga ni Jericho. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Talaga? Kasi ako, alam ko. Nanlaki ang mata ni Jericho. Bay, wag mo akong tawaging Bay. Putol niya rito. Hindi tayo close. Natahimik si Jericho. Tumango ito ng mabagal. Ano bang gusto mong sabihin? Tumingin si Bay ng diretso sa mga mata nito. Ginagawa mo yan para mapalapit kay Mama? Napakurap si Jericho. Oo, gusto kong mapalapit sa kanya. Pero may problema ba ron? Oo, meron. Patuloy ni Bay. Yung pagluluto mo, yung pag-aalaga mo, yung pag-oo mo sa lahat ng gusto niya, hindi yun basta kabaitan. Umawang ang bibig ni Jericho. Bay, hindi... May gusto ka sa kanya? Biglang sabi ni Bay. Parang may basag na salamin sa pagitan nila. Nanlaki ang mata ni Jericho na paatras ito ng isang hakbang. Ano? Huwag kang magkunwaring gulat. Alam mo kung anong ginagawa mo. Sabi ni Bay at mas tumatalas ang boses. Hindi ako mangmang. Hindi normal ang pinapakita mong affection sa mama ko. Tumahimik si Jericho ng ilang segundo hanggang sa tahimik siya nitong hinila palabas. At doon bigla itong nagsalita ng malakas at may halong panginginig ang boses. Anong sinasabi mo? Alam mo kung gaano ka kadikit sa kanya. Alam mo kung paano kanya tratuhin at sinasamantala mo yon. Siguro kasi gusto mo siya. Gusto mo ang mama ko. Gusto mo ng mga babaeng mas matanda sa'yo. Kitang-kita ko kung paano ka tumitig. Hindi, mariing sabi ni Jericho. Hindi yan totoo. Kung nakikita mo man akong tumititig sa mama mo, yun ay dahil na-appreciate ko siya sa mga bagay na ginagawa niya para sa akin. Yun lang yun. Gusto kong madikit sa kanya dahil tinuturing niya akong anak. Anong klaseng pag-iisip yan, Bay? Asawa siya ng tatay ko. Bakit ako magkakagusto sa mama mo? Talaga? Tumaas ang kilay ni Bay. Bakit parang ikaw ang laging nandun? Bakit parang ikaw ang anak? Bakit parang ikaw ang... Tumigil ka! Biglang sigaw ni Jericho. Di ka nakakatawa. Na pinag-iisipan mo ako at ang mama mo ng mga bagay na hindi naman dapat. Okay sana kung ako lang binabastos mo. Pero sa pag-iisip na ganyan, binabastos mo na rin ang sarili mong ina. Hindi mo ba naiisip yon? Napatigil si Bay. Hindi dahil sa mga sinabi nito, kundi dahil yon ang unang beses na narinig niyang tumaas ang boses ni Jericho. Nanginginig ang mga kamay nito. Anong klaseng isip yan? Ang dumi. Nanlaki ang mata ni Bay. Ako pa ngayon ang... Bay, putol ni Jericho at galit na galit na. Huwag mo akong idamay sa kung anumang iniisip mo. Huwag mong gawing masama ang mga ginagawa ko. Ano pala? Sigaw ni Bay. Kabutihan ang itawag ko? Hero ka? Napailing si Jericho. Wala akong nararamdaman sa kanya. Ni minsan hindi pumasok sa isip ko yan. Paano mo... Dahil kita ko. Putol ni Bay. Kita ko kung paano ka tumingin, kung paano ka sumunod, kung paano mo siya inuuna. Dumilim ang mukha ni Jericho. Ginagawa ko yun dahil nire-respeto ko siya. Sinungaling? Sabi ni Bay. Magandang mama ko, mukhang bata. Baka mamaya, ikaw yung klase ng binatilyo na nagkakaroon ng crush sa mas matanda. Ang daming maruruming pumapasok sa utak mo, sabi ni Jericho sa kanya. Hindi lahat ng kabaitan may mali siya. Hindi lahat ng pag-aalaga may masamang intensyon. Tumigil ka na. Tumigil ka na. Tinitiis ko ang pagmamaldita mo. Pero sumusobra ka ng bibig mo. Pahalagahan mong mama mo dahil hindi lahat katulad mo. May mama na nandyan para sa'yo. Alam ko naman na ayaw niyo sa akin at sa tatay ko. Pero kahit sana respeto man lang, matuto niyong ibigay sa amin. Pareho silang hingal sa kanilang sagutan. May saglit na pagkakataon na maaari sana siyang umatras. Humingi ng tawad at sabihing mali siya. Pero ang pag-amin ay mangangahulugan ng isang bagay na nagsalita siya dahil nagsiselo siya, dahil natatakot siya, dahil pakiramdam niya ay napapalitan siya. Hindi niya kayang aminin yon, kaya mas pinili niyang idiin ang sugat. Makinig ka, sabi ni Bay at mataman itong tiningnan. Hindi kita kailanman ituturing na kapatid, hindi kita kailanman ituturing na pamilya. Bumaha ang sakit sa mukha ni Jericho. Hindi ka kapatid, patuloy niya. Hindi ka anak dito at kahit magpakabait ka pa, kahit gawin mo lahat, hindi kita tatanggapin.
Tumingin si Jericho sa kanya, mapula ang mata, may galit, sakit at munting pagkasuklam. Alam mo, sabi ni Jericho ng mas malalim, mas gugustuhin ko pang isipin na galit ka lang kaysa maniwala na ganyan ka mag-isip. Naniga si Bay. Hindi ko hiniling na mapunta rito. Patuloy ni Jericho. Hindi ko hiniling na maging mabait ang nanay mo sa akin at lalong hindi ko hiniling na tratuhin mo ko na parang basura. Huminga ito ng malalim. Pero kung ganyan ang tingin mo sa akin, mas masakit pa yan kaysa sa kahit anong pananakit na naranasan ko. Kung ayaw mo tong sitwasyon natin, para sa akin itong pinakamasaya dahil sa wakas, nagkaroon na ako ng buong pamilya. Pero malinaw na malinaw sa akin na ayaw mo talaga, kaya hindi na kita pipilitin. Naiwan si Bay sa labas ng mag-isa. Hindi siya umiyak, pero sa unang pagkakataon, hindi rin siya nakaramdam ng tagumpay. Kahit ayaw niyang aminin, isang bahagi ng sarili niya ang alam na may nasabi siyang hindi na mababawi pa. Ngunit pinili niyang manindigan dahil kung aaminin niyang mali siya, kailangan niyang harapin ang katotohanang nawalan nga siya ng respeto sa sariling ina. Bay, sabi ni Elena habang nagtitimpla ng tsaa isang hapon. Buntis ako. Hindi agad nagsalita si Bay. Buntis? Mama, pero 40 na po kayo, di ba? Hindi po ba delikado na magbuntis kapag nasa 40 na? Kaya nga maselan daw, kailangan kong magpahinga. Tumango si Bay, pero sa loob niya, sabay-sabay na sumiklab ang takot. Mula noon, nagsimulang mag-iba ang ritmo ng buhay. Mas maraming pahinga, mas kaunting trabaho para sa mama nila. Mas madalas ang pagkahilo ni Elena. May mga araw na hindi ito makabangon sa kama. May mga gabing tahimik itong umiiyak. Iniisip na kinukulang na sila sa budget sa bahay. Hindi na sapat ang pera. Si Manuel ay wala pa ring trabaho. Wala ng construction sa pinapasukan nito. Araw-araw itong umaalis, naghahanap, umuuwi na may parehong balita. Wala pa, sabi ni Manuel isang gabi at pilit ang ngiti. Pero may tatawag daw. Tumango si Elena. Okay lang, darating din yan. Pero nakita ni Bay ang pagod sa mata ng ina. Si Jericho ang kumikilos kapag hindi na kaya ni Elena. Ito ang nagluluto, ito ang naglalaba. Ito ang nagbubuhat ng mga grocery na mas kaunti na ngayon kesa sa dati. At sa bawat kilos ng mag-ama, may isang linya sa isip ni Bay na paulit-ulit. Kung hindi sila dumating sa mga buhay namin, hindi sana ganito. Kung hindi pumasok ang tatay niya sa buhay namin, hindi mabubuntis si mama. Kung hindi sila nandito, hindi kami nahihirapan. Isang gabi, nakita niyang hawak ni Elena ang mga gastusin nito sa ospital. Halatang namamroblema ito pero hindi na sinasabi. Sa kusina, narinig ni Bay ang boses ni Jericho na nakikipag-usap sa ama. Tay, next week na lang po ako papasok sa school. May check-up si Tita Elena. Hindi anak, sagot ni Manuel. Pumasok ka. Okay lang po, sabi ni Jericho. Kaya ko pong habulin, sasamahan ko po siya. Palagi na lang kaya ni Jericho. Palagi itong handang umalalay. Palaging ito ang handang umunawa. Hanggang sa dumating ang araw na isinugod si Elena sa ospital. Bay! Sigaw ng kanyang ina. Bay! Nanlamig ang katawan ni Bay. Sumunod siya habang hawak ang jacket. Sa taxi, si Jericho ang nasa harap, tahimik at nakahawak sa upuan. Si Manuel naman, papunta na raw mula sa trabaho nito. Sa ospital, umupo si Bay sa malamig na upuan. Nakatitig siya sa sahig at paulit-ulit ang tanong sa isip niya. Maya-maya ay lumabas ang doktor. Safe na po siya at nailuwal ng bata. Baby girl. Parang may humila sa dibdib ni Bay. Ngumiti naman si Manuel, napaupo si Jericho at halatang nanginginig sa ginhawa. Sa kwarto ng ospital, nakita niya ang ina na maputla, pagod pero buhay. May sanggol sa tabi nito na Alexis ang pangalan. Bay, mahinang tawag ni Elena. Halika. Lumapit siya at tumingin sa bata. Hindi niya alam ang mararamdaman. Bunsong kapatid niyo ni Robin, sabi ng kanyang ina at may kasamang ngiting pagod. Paglabas niya ng kwarto, naroon si Jericho sa hallway. Nakaupo,
habang magkasalikop ang kamay. Pagkakita sa kanya, tumayo ito agad at doon biglang sumabog ang lahat ng kinikimkim ni Bey. "Kung hindi kayo dumating," sabi niya habang nanginginig ang boses, "hindi na maghihirap ng ganito si Mama." Nanlaki ang mata ni Jericho. "Bey, kung hindi pumasok ang tatay mo sa buhay namin," patuloy niya ng mas malakas, "hindi mabubuntis si Mama. Hindi siya maghihirap. Hindi kami magkakaganito. Lahat ng hirap ngayon dahil sa inyo. Hindi ko alam kung bakit kailangan pang tanggapin ni Mama kayong dalawa ni Tito Manuel. At kahit safe siya ngayon, hindi ibig sabihin na okay lang ang lahat." Tumalikod siya at bumalik sa loob ng kwarto. Iniwan si Jericho na nakatulala na lang sa mga sinabi niya. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari. "Mama, ano pong nangyari?" Tanong niya sa kanyang ina nang umuwi ito. Bumaba si Jericho na buhat-buhat si Alexis. Mas lalong umiyak si Elena. "Jericho, ang tatay mo nabangga siya habang nililigtas ako. Wala na siya. Dead on arrival si Manuel. Sorry." Nakita ni Bey kung paano gumuho ang mundo ni Jericho. Naiinis man siya rito, kinuha niya si Alexis at binuhat. Sa sobrang emosyonal nito, baka mabitiwan pa ang kanilang kapatid. Awang-awa siya kay Jericho. Sa burol, tahimik si Bey. Nakaupo sa gilid habang buhat si Alexis at katabi si Robin. Pinagmamasdan ang mga taong dumarating, nakikiramay at umiiyak. Yun nga lang, pagkatapos ng libing, doon lumabas ang mga problemang iniwan ni Manuel. "Ano pong sinasabi niyong nakasanla ang bahay?" Kunot noong tanong ni Elena. Nanlamig si Bey. "Ginamit po bilang collateral," paliwanag ng lalaki. "Noong panahong wala pong trabaho si Manuel, malaking halagang nakuha niya. Ang alam ko rin, napilitan siyang magbayad ng utang sa mga taong naghahabol sa kanya." Naramdaman ni Bey ang bigat na bumagsak sa dibdib niya. Masama siyang tumingin kay Jericho. Nanginginig na ito habang umiiyak at hindi makatingin sa kanila. Halatang nahihiya ito dahil sa mga ginawa ng sariling ama. Naupo si Elena at napahawak sa ulo. Hindi ko alam. Hindi niya sinabi to." Nagulat si Bey nang biglang lumuhod si Jericho. Pasensya na po sa ginawa ng papa ko. Hindi ko rin po alam ang ginawa niya. Pero aaminin ko po na marami po talaga siyang pinagkakautangan. Lulong din po kasi siya sa sugal dati. Akala ko po nagbago na siya. Pasensya na po." May apoy na umakyat mula sa tiyan niya paakyat sa dibdib. Yun na nga ang sinasabi ni Bey. Kaya pala hindi magaan ang loob niya kay Manuel. Tama ang hinala niya sa kanyang amain na kamalasan lang ang dadalhin nito sa kanyang pamilya. Pero sa halip na magalit si Elena, pinatayo nito si Jericho. "Bakit ka lumuluhod ng ganyan? Hindi naman ikaw ang may kasalanan. Tatay mo ang gumawa at hindi naman ikaw. Kung hindi mo sinabi sa akin, naiintindihan ko na pagtatakwan mo ang tatay mo kasi tatay mo siya. Isa pa'y kasalanan ko rin naman. Pinili ko ang tatay mo. Pero magsisiman ako ngayon. Wala namang magbabago. Kaya tatanggapin ko na lang ang mga nangyayaring ito." Narinig ni Bey ang mahihinang hikbi ni Jericho. Gusto niyang magsalita ng masama laban dito. Pero ang sakit at guilt na nakikita niya sa mukha ng anak ni Manuel, parang mas higit pa kesa sa mga salitang gusto niyang bigkasin. "Ma, may kasalanan ng tatay ni Jericho sa atin. Bakit ang bait mo pa rin sa kanya?" Hindi napigilang tanong ni Bey nang sila na lang ang magkasama ni Elena. Napalingon ang kanyang ina. "Wala namang kasalanan si Jericho. Si Manuel ang nagbigay ng problema. Hindi naman siya. Pero kahit naiinis ako kay Manuel, hindi ko pa rin mababago ang katotohanan na utang ko ang buhay ko sa kanya. Naiwan si Jericho, tayo na lang ang kasama niya. Mahirap ng buhay natin, anak. Sana huwag ka nang masyadong magmaldita kay Jericho. Nakangitiyan palagi pero alam kong mabigat ng kalooban niya at marami nang tumatakbo sa isipan niya." Hindi na nagsalita si Bey. Kahit ano naman ng kanyang sabihin, si Jericho pa rin ang mas papaboran ng kanyang ina. Mas maliit ang bahay na kanilang nilipatan.
Isang kwarto lang ang mayroon. Yun na ang kaya nila. Pagkatapos silang paalisin sa bahay na isinangla ni Manuel. Pasensya na kayo, dito muna tayo mga anak, saad ni Elena. Kaunting tiis lang, gagawa ako ng paraan para mabawi ang bahay natin. Bumalik sa trabaho si Elena. Sinabi ng mama nila na kaya na nito. Pero kitang-kita ni Bey ang paghihina ng katawan ng ina. Kung paanong mas mabagal itong gumalaw, kung paanong napapahinto sa gitna ng lakad, kung paanong madalas sumasakit ang ulo. Ma, pahinga ka muna, minsang sabi ni Bey. Ngumiti lang si Elena. Mamaya na anak. Dahil sa mga pinagdadaanan nila, medyo naglaylo din siya sa pakikipag-away kay Jericho. Ayaw niyang ma-stress palalo si Elena dahil lang masyado siyang maldita. Ako na po, boses yon ni Jericho. Napatingin si Bey mula sa kinauupuan niya. Jericho, protesta ni Elena. Ako na rito. Maingat na kinuha ni Jericho ang palanggana. Tita, ako na po talaga. Huwag na kayong magbuhat. Ako na po ang magpapatuloy nito sa paglalaba. Anak, nag-aaral ka pa. Titigil po muna ako. Biglang sabi ni Jericho. Aha? Gulat na sabi ni Elena. Maging si Bey ay nagulat din sa sinabi ni Jericho. Hinawakan niya ng maayos si Alexis at baka mabitiwan niya pa sa sobrang gulat. Titigil muna po ako sa school. Ulit ni Jericho, mahinahon pero buo ang desisyon. Next year na lang po ako babalik. Hindi pwede. Agad na sagot ni Elena. Ano ka ba naman? Gusto ko pong tumulong. Alam ko pong nahihirapan po kayo. Mariin pero magalang na sagot ni Jericho. Ako na lang po ang gagawa ng responsibilidad na iniwan ni Papa. Tutulong po ako. Saglit na tumingin si Jericho sa kanya pero agad ding ibinalik ang tingin kay Elena. Tita, kayo na lang po ang kumikita. May gatas si Alexis, may upa, may kuryente, may tubig, saka gusto po nating makaipon para mabawi ang bahay. Kahit anong tipid kulang pa rin po. Kakayanin naman, hindi mo naman kailangan tumigil sa pag-aaral anak. Pilit pa ni Elena. Okay lang naman po ako. Makakahabol naman po ako. Saka hindi ko po kayang mag-aral kung iniisip ko po ang problema dito sa bahay. Sagot ni Jericho. Hindi po ako mapakali kapag wala po akong ginagawang paraan. At kahit kayanin, kayo po ang mauubos. Napaupo si Elena sa silya at pinisil ang sentido. Jericho anak, hindi kita pwedeng payagan. Bata ka pa. Tahimik sandali si Jericho. Tapos lumuhod ito sa harap ng kanyang ina. Tita, ako na po ang bahala kay Alexis. Ako pang magbabantay habang nasa trabaho kayo. Paano po yun kung lahat tayo nasa school o trabaho? May mga sideline po akong alam. Papasukin ko po yun. Hayaan niyo po akong tumulong. Hindi nakaimik si Elena. Maya-maya'y bigla itong naluha. Hindi mo kailangang gawin yan. Hindi mo kasalanan to. Alam kong iniisip mo pa rin na kasalanan ni Manuel kung bakit nangyari ang lahat ng to. Pero hindi naman ikaw ang dapat magbayad doon. Saglit na tumingin si Jericho sa kanya. Pero gusto ko pang may magawa para sa inyo. Gusto ko po talagang makatulong kaya sana hayaan niyo po ako. Tutulong po ako na alagaan sina Robin at Bey. Pamilya ko po kayo kaya hindi ko po matitiis na wala pong gawin. Mula noon, tuloy-tuloy na ang ginawa ni Jericho. Maagang gumigising, naghahanap ng sideline, tagabuhat sa palengke, tagalinis ng bodega, tagakatay ng manok, kahit ano ang pwedeng pasukan. Pag-uwi, ito pa ang nagluluto at naglilinis ng bahay. Nagpapaligo kay Alexis at ang nagpapatahan kapag umiiyak sa gabi. Tumutulong naman si Bey, inaalagaan niya si Alexis pagka-uwi niya galing sa school. Mabuti na lang din, mabait ang kapitbahay nila, kaya napapaalaga nila rito ang bunso. Saka na lang kukunin kapag may tao na sa bahay. Baon mo, sabi ni Jericho isang umaga at inaabot kay Bey ang supot. Hindi na ako makakapagluto, kaya binili ko na lang sa labas. Robin, ito naman ang sayo. Napatingin si Bey sa loob, may kanin, ulam at may mansanas pa. Gusto niyang sabihin na hindi niya kailangan. Pero wala naman siyang choice. Wala silang baon, kaya kahit mabigat sa kaloobang tanggapin, kinuha niya pa rin.
Pati perang inaabot ni Jericho, kinuha niya na lang din. Mag-ingat kayo ah. Ngumiti lang si Jericho habang buhat si Alexis. Huwag kayong pupunta kung saan-saan. Uwi agad. Tuwing gabi nag-aaral siya. Nakikita niya ang likod ni Jericho, nakayuko, naglalaba, nagluluto, nag-aalaga. Sobrang sipag at walang kahit anong reklamo. Palagi pang nakangiti. Pero sa bawat kilos nito, paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang isang bagay. Kung hindi dahil sa tatay niya, hindi sana mangyayari to. Kaya palagi niyang ipinapamukha rito. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kailangan mahirapan ni Mama. Tingnan mo nga't mahina ang katawan niya dahil sa naging panganganak niya. Tapos dinagdagan pa ng stress ng tatay mo. Kung hindi dahil sa utang ng tatay mo, hindi kami nandito. Kung hindi dahil sa inyo, okay pa sana kaming tatlo na kami-kami na lang. Pero sa bawat sumbat, pare-pareho ang sagot ni Jericho. Isang ngiti, isang okay lang, isang katahimikan at pagtango na kahit gaano pa siya kagalit, parang kayang-kaya nitong unawain. Hanggang sa dumating ang kaarawan ni Bey, hindi siya umasa na may handa katulad ng dati. Hindi siya nagbihis, hindi siya nagbilang ng oras. Isa lang yung karaniwang araw na may pasok, may gawain at nakakapagod. Pero pag uwi niya, madilim ang bahay. Ma? Tawag niya. Dito, sagot ni Elena mula sa loob. Pagpasok niya sa maliit na espasyo, napatigil siya. May maliit na cake sa mesa. At si Jericho, nakatayo sa gilid at hindi matawaran ang saya sa mukha. Happy birthday! Mahina nitong sabi. Nanikip ang lalamunan ni Bey. Ano to? Alam kong wala tayong handa, sagot ni Jericho. Pero birthday mo pa rin. Sagot ko ng cake mo, saka nagpaluto ako ng pansit sa mama mo. Mas masarap kasi siyang magluto ng pansit. Napangiti si Elena at hinaplos ang buhok niya. Sobrang bait ng kuya niya sa inyo. Talagang nag-ipon si Jericho kasi alam niyang malapit ng birthday mo. May inilapag itong kahon sa mesa. Para sa'yo, Bey. Yan ang regalo ko kasi alam kong kailangan mo. Ayaw niyang buksan. Ayaw niyang makita. Pero parang may sariling isip ang kamay niya. Parang hinaplos ang kanyang puso nang makita ang isang bagong sapatos. Napatingin siya sa paa niya, sa lumang sapatos na humihiwalay ng swelas. Sana magustuhan mo, nakangiting sabi ni Jericho sa kanya. Hindi ito humingi ng kapalit, hindi ito naghintay ng pasasalamat. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya matanggap na sa kabila ng masasakit na salita niya rito, patuloy pa rin na ginagawa nito ang lahat para sa kanila. Pero kinabukasan, nang hindi na magising si Elena, hindi na niya lubos mapahalagahan ang mga ginawa ni Jericho para sa kanila. Walang sigaw, walang pagbagsak, walang senyales ng sakit o paghihirap. Nakahiga lang ito sa kama, nakatagilid ng bahagya, parang pagod lang at nakatulog ng mahimbing. Mama! Sigaw niya habang umiiyak. Nagising si Robin sa sigaw. Sumunod si Jericho, karga si Alexis. Nang makita ng mga ito ang eksena, parang sabay-sabay silang nawala ng tinig. Hindi! Bulong ni Robin habang nanginginig ang tuhod. Mama! Si Bey biglang nanlambot habang malakas na umiiyak. Napaupo siya sa sahig, hawak pa rin ang kamay ng ina. Mama, please! Huwag mo kaming iwan ng ganito. Hindi namin kaya, Mama. Narinig niya ang mga pigil na hikbi ni Jericho sa gitna ng malalakas nilang iyak ni Robin. Hindi niya na alam kung anong nangyari. Basta ang alam niya lang, si Jericho ang gumawa ng paraan at nanghingi ng tulong para mailibing si Elena. Dumating ang mga kamag-anak ng kanilang ina. Ang mga ito ang nag-asikaso. Pero para kay Bey, parang nanonood lang siya ng pelikulang wala siyang kontrol. Sa burol, napuno ang maliit na chapel ng mga tao, mga kamag-anak na matagal nang hindi nila nakita. May nag-abot ng sobre, may nagbigay ng bulaklak, may mga naaawa. At pagkatapos ng ilang araw, unti-unting nawala ang mga ito. Walang gustong kumupkop sa kanilang magkakapatid. Pasensya na, may sarili rin kaming problema. Hindi namin kaya ang dagdag na responsibilidad. May pamilya rin kami.
Walang gustong kumupko, walang gustong magtagal para sa kanila. Sa huling gabi ng burol, nakaupo si Bey sa gilid ng kabaong. Hindi na siya umiiyak dahil parang ubus na siya. "Bey," mahinahong sabi ni Jericho. "Pwede ba tayong mag-usap?" Hindi siya sumagot. "Bey," ulit ni Jericho. "Alam kong masama ang pakiramdam mo. Lahat tayo." Tumahimik ka? Malamig niyang putol dito. Napayuko si Jericho pero hindi umatras. "Ako nang bahala," bigla nitong sabi. "Sa inyo, kay Robin, kay Alexis, hindi ko kayo pababayaan." Doon na siya tumayo. "Anong sabi mo?" "Ako na magtatrabaho," dugtong ni Jericho. "Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko iwan si Alexis. Hindi ko iwan." "Sino ka ba sa akala mo?" Sigaw ni Bey. "Sa tingin mo, gugustuhin pa namin na makasama ka? Ikaw ang dahilan kung bakit kami minala sa buhay. Kayo ng ama mo, sinira niyo ang buhay ni Mama. Ang buhay namin ni Robin. Kung hindi dahil sa tatay mo, hindi mangyayari to. Kung hindi dahil sa inyo, buhay pa si Mama. Hindi siya mapapagod. Hindi siya mamamatay ng gano'n na lang." "Bey, hindi ko..." Umiyak na rin si Jericho. "Lahat ng problema namin, dinala nyo." Dugtong niya pa. "Utang, pagod, hirap at kamatayan. Kinamumuhian kita, Jericho. Hindi ko kayang mapatawad ang tatay mo." Lumapit si Jericho at punong-puno ng luha ang mga mata. "Bey, sorry." "Tumahimik ka?" Sigaw niya. Bumaling siya kay Jericho. "Umalis ka na." Ano?" Bulong ni Jericho. "Umalis ka na. Wala kang lugar dito. Hindi ka namin kapatid. Hindi ka pamilya. Hindi kita kailangan." "Bey, please." Umiiyak na si Jericho at halos lumuhod na sa harap niya. "Ako na lang ang natitira. Huwag mo akong itaboy. Gagawin ko lahat para sa inyo. Para pagbayaran ng mga ginawa ng tatay ko. Pamilya ko kayo at hindi ko kayo kayang pabayaan. Sorry. Sorry kung kulang. Sorry kung hindi sapat. Wala kang karapatan dito." Sagot ni Bey at malakas itong itinulak. "Lahat ng sakit na to, itong pagdurusa naming magkakapatid, ikaw ang paalala. Kaya please lang, umalis ka na." Pigil na pigil ang mga hikbi nito. Maya-maya'y nanghihinayang na tumayo si Jericho. Pinunasan itong mukha pero tuloy pa rin ang mga luha. Lumapit ito kay Alexis, hinaplos ang ulo saka kay Robin. "Ingat kayo," mahina nitong sabi. "Alagaan yung isa't isa. Mahal na mahal ko kayo." Nang humarap si Jericho kay Bey, hindi na ito nagsalita. Tumingin lang ito at bakas ang sakit sa mga mata. Umalis si Jericho nang walang protesta at walang galit. Habang papalayo ang likod nito, may naramdaman si Bey na parang may hinihila sa loob ng dibdib niya. Parang may umalis na hindi nababalik. Pero hindi niya ito tinawag. Hindi nila kailangan si Jericho. Hindi nila kailangan ng isang taong magpapaalala sa kanila ng ugat ng paghihirap nilang lahat. Hindi agad sila tinanggap ng tiyahin. Si Tia Jane ay isang matandang dalaga na payat. Tuwid ang likod at palaging nakakunot ang noo na para bang galit sa mundo kahit tahimik lang naman. Ang bahay nito ay luma na pero maayos. Nakatayo si Bey sa pintuan, hawak ang kamay ni Robin, habang karga naman ni Robin sa likod si Alexis. "Tia," mahinang sabi ni Bey, halos hindi lumalabas ang boses. "Wala na po kaming mapuntahan?" Tiningnan sila ni Tia Jane mula ulo hanggang paa. "Hindi ako ampunan," malamig nitong sabi. "Matanda na ako at ayoko ng maingay." Napayuko si Bey. "Kahit pansamantala lang po, hanggang makabangon lang kami o hanggang kaya na po namin." Tahimik ang matanda sandali. Sinipat si Alexis na mahimbing ang tulog. Saka si Robin na halatang pinipigilan ng iyak. "May kondisyon," biglang sabi ni Tia Jane. Agad na tumango si Bey. "Opo, kahit ano po. Huwag kayong tatamad-tamad," mariin itong sabi. "Walang libre rito. Kain nyo, tulog nyo, lahat may kapalit." "Opo," sagot ni Bey nang walang pag-aalinlangan. "Magiging masipag po kami. Kahit utus-utusan pa po ninyo kaming dalaway, okay lang po."
Nang pagbuksan sila ng pinto, alam niyang yun na ang bagong simula. Sa mga sumunod na buwan, parang hinigop ng pagod ang bawat araw. Maagang gumigising si Bay para maglinis ng bahay ni Tia Jane. Walis, laba, luto. Pagkatapos, papasok sa paaralan. Pag-uwi, sideline na tagalinis ng karinderya, tagahugas ng pinggan at kung ano ang available na pwede niyang pasukan. Kapag walang magbabantay kay Alexis, isinasama niya ito sa school. Mabuti na lamang at hinahayaan siya ng mga teacher niya. Minsan ay ang mga ito pa ang nag-aaliw sa kanyang kapatid. "Ate, hindi ka ba napapagod?" Minsang tanong ni Robin isang gabi habang nag-aaral sila. Saglit na tumingin si Bay sa kapatid. "Hindi pwedeng mapagod. Magugutom tayo kapag napagod ako." Pagkatapos ng high school, hindi na siya nagtanong kung ano ang gusto niya. Nag-enroll siya sa TESDA at kumuha ng housekeeping. "Hindi ka magka-college?" tanong ng kanyang kaklase. Napailing na lang siya. "Kailangan ko agad magtrabaho." Pinag-aral niya si Robin. Inalagaan si Alexis, nagtrabaho sa hotel, sa bahay ng mayayaman, kung saan kailangan niyang ngumiti kahit masakit ang paa, kahit namamanhid na ang tuhod. Unti-unting nawala ang mga tanong sa isip niya. Ang natira na lang ay ang pagpilit sa sarili niya na kaya niya pa. Lumipas ang mga taon, 27 na siya. Si Robin ay nasa kolehiyo na at si Alexis naman ay nasa grade 7. "Bay," tawag ni Tita Jane sa kanya. "Maaga ka na namang aalis bukas." "Opo, tiya," sagot niya. "May extra shift?" "Hindi ka na bata," sabi ni Tia Jane. "Mag-asawa ka na. Hindi ka pa nagbo-boyfriend. Alam kong inaalala mo ang mga kapatid mo. Pero magmahal ka. Huwag kang gagaya sa akin. Kakaisip sa ibang tao. Tumandang dalaga na." Hindi sumagot si Bay. Pinagmasdan niya lang si Tia Jane. Maaring masungit ito, pero sa lahat ng kamag-anak nila, ito lang ang tumanggap sa kanila. Kaya habang papasok sa trabaho, wala siyang ibang inisip kundi yun. May mga manliligaw naman siya, pero wala talaga siyang maramdamang koneksyon kaya hindi niya sinasagot. Gayunpaman, ayaw niyang madaliin. Kung para sa kanya ang isang pag-ibig, darating naman yon ng kusa. Nag-announce ang head housekeeper na magkakaroon ng pagbabago sa schedule. "Simula next week," sabi nito habang hawak ang clipboard, "may mga kwartong isi-set aside na dahil ita-turn over ng hotel sa bagong may-ari. May renovation din sa East Wing." Tumango lang si Bay kasama ng iba. Naririnig na nga niya na bago na ang may-ari ng hotel. "Bay," tawag ng head housekeeper, "ikaw ang naka-assign sa penthouse suite at sa bagong may-ari." Tumango siya ulit. "Opo." Habang nag-aayos ng cart, mga tuwalya, panlinis, ekstrang kumot, may biglang sumulpot sa tabi niya at bahagya siyang kiniliti. "Uy, Bay!" bulong ng bellboy doon na si Andrew. "Andrew, ano na naman?" Ngumiti ito ng matamis. "Alam mo, isang taon na kitang inaaya. Ayaw mo pa rin makapag-date, kahit kape lang." Hindi siya sumagot agad. Sa totoo lang, pagod na siyang tumanggi. Pagod na siyang magpaliwanag na wala siyang oras, wala siyang gana at wala itong puwang. Nung isang araw lang, tinanggihan niya na naman ito. Pero ngayong umaga, parang nasa mood siyang tumanggap ngayon ng alok ng binata. After shift, bigla niyang sabi. Napahinto si Andrew. After shift, ulit ni Bay nang hindi tumitingin. "Kape, saglit lang ah. Mahalaga sa akin ang pahinga kaya gusto ko magpahinga pagkatapos ng trabaho." Gumiti si Andrew na parang nanalo sa raffle. "Talaga? Sige, saan? Ako nang bahala." Tumango lang si Bay. "Kahit saan, ikaw ang bahala. Tara, balik na tayo sa trabaho." At iniwan niya ito roon na masaya, habang siya ay papunta na sa penthouse ng bago nilang boss. Hindi pa siya naa-assign doon, kaya medyo excited siya. Pagbukas pa lang ng pinto, napahinto siya. Hindi yun katulad ng ibang kwarto sa hotel. Mukha yung bahay. May mga sofa na parang may personal na ayos at hindi lang basta pang display.
May bookshelf na may mga librong halatang binabasa at hindi dekorasyon lang. Sabi, okay lang daw maglinis kahit nandito ang bagong may-ari. Narinig niyang sabi ng supervisor kanina. At ngayon, naririnig niya ang tunog ng tubig mula sa banyo. Mukhang naliligo ang bagong boss nila. Huminga siya ng malalim. Trabaho lang, hindi siya titingin, hindi siya makikialam. Habang naglilinis si Bay, napansin niya ang isang side table sa tabi ng bookshelf. May picture frame doon na nakaharap sa dingding. Hindi niya alam kung bakit niya yun hinawakan. Nang ibaling niyang picture frame, nanlamig ang buo niyang katawan. Bakit nandito to? Larawan yon ng isang family picture. Si Elena, Manuel, sila ni Robin, Alexis, at ang taong ipinagtabuyan niya noon. Nanginginig ang kamay ni Bay. Jericho? Biglang bumukas ang pinto ng banyo at parang tumigil ang mundo niya. Lumabas si Jericho na nakasuot ng bathrobe. May tuwalya sa balikat at basa pa ang buhok. At sa gulat, nabitiwan ni Bay ang picture frame. Bumagsak yun sa sahig at nabasag ang salamin. Napaatras siya. Hindi. Napatingin si Jericho sa sahig pagkatapos ay sa kanya. Hindi na ito nagulat na parabang inaasahan na siyang makikita roon. Bay, mahinahon itong sabi. Parang hindi lumipas ang mga taon kung makapagsalita ito. Pero kung titingnan naman, sobrang laki ng ipinagbago ni Jericho. Mas tumangkad ito, hindi na payat, at medyo malapad na ang balikat at malinis ang mukha na mukhang bagong shave. I'm sorry, biglang sabi ni Jericho, agad lumuhod para pulutin ang frame. Nabigla ka siguro. Ako na maglilinis nito. Baka mabubog ka pa, Bay. Anong ginagawa mo rito? Tumingin si Jericho at tiningala siya. Binili ko tong hotel. Tumayo si Jericho, inayos ang bathrobe, saka inilapag ang frame sa mesa. Kumusta ka na? Kumusta na sina Robin at Alexis? Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makasagot. Kailanman ay hindi niya lubos na inisip na magtatagpo pa ang mga landas nila ni Jericho. Sa lambot ng boses nito sa kanya, para bang hindi niya ito ipinagtabuyan noon. Napalunok si Jericho at parang hinang-hina. Bay, gusto ko sanang makita sina Robin at Alexis. Gusto kong... Hindi niya na ito pinatapos. Agad niyang hinawakan ng cart at itinulak palabas. Hindi niya kayang harapin si Jericho. Hindi siya handang kausapin ang taong matagal niyang sinisi sa paghihirap na dinanas nilang magkakapatid. Paglabas ni Bay ng penthouse, parang may humahabol sa kanya. Hindi niya namalayan na nanginginig ang kanyang kamay habang tinutulak ang cart palabas ng hallway. Ilang beses siyang napahinto, huminga ng malalim, pilit binabalik ang sarili sa kasalukuyan. Bay? Tawag ng supervisor. Okay ka lang? Tumango siya kaagad. Opo. Pagkatapos ng shift, naghihintay na si Andrew sa lobby. Nakaayos na at halatang excited. Ready na? Tanong nito. Sandali lang, sagot ni Bay. Sa cafe na pinuntahan nila, umorder si Andrew ng kape at pastry. Siya, halos hindi makapili sa kakainin niya. So, masiglang sabi ni Andrew. Kumusta ang araw mo? Tumango si Bay. Okay. Okay lang. Ulit nito at napansing parang wala siya sa sarili. Oo, sagot niya pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Bay, tawag ni Andrew at mas maingat na. Kung pagod ka, pwede namang next time na lang to. Gusto ko tang makasama at makadate pero kung pagod ka na talaga, makakaintindi naman ako. Uuwi na lang ako? Bigla niyang sabi. Pasensya na, hindi ako okay. Gusto ko na talagang magpahinga. Kaya walang choice si Andrew kung hindi ang ihatid siya pa uwi. Pagdating niya sa bahay ni Tia Jane, diretso siyang pumasok. Nasa mesa si Robin at nagbabasa. Si Alexis naman ay nasa loob ng kwarto. Ate, bati ni Robin. Ang aga mo. Umupo si Bay sa silya at parang biglang naubusan ng lakas. Robin, yung bagong may-ari ng hotel, si Jericho. Napatingin si Robin. Ano, joke ba yan ate? Paano naman siya magmamay-ari ng isang hotel? Oo nga, mukha ba ako nagbibiro?
Si Jericho, siyang boss ko ngayon. Mayaman na siya. Giit pa ni Bay. Tahimik sandali si Robin. Si Kuya Jericho talagang nakita mo. Tumango si Bay. Malamang, nakita ko pa nga ang dati nating family picture sa penthouse niya. Natakot ako. Bakit naman? Tanong ni Robin. Baka gumante, sagot niya agad. Baka ito na yon, matagal na panahon natin siyang hindi nakita. Baka sinadya niyang bilhin ng hotel kung saan ako nagtatrabaho para lang iparamdam sa akin na, Ate, putol ni Robin ng mahinahon. Hindi ganon si Kuya Jericho sa naalala ko. Mabait yun at hindi mapagtanim ng sama ng loob. Napalingon si Bay. Paano mo nasabi? Kilala mo siya, sagot ni Robin. Mas mabuti kaysa sa ating lahat noon. Umiling naman si Bay. Hindi na siya yon. Ilang taon nang lumipas at baka nagbago na siya. Kung tayo nga nagbabago, siya pa kaya na sobrang layo na nang naabot? Ilang taon na rin ang lumipas mula nung itinaboy ko siya. Paano pala kung doon siya nagtanim ng sama ng loob? Nanikip ang dibdib ni Bay. Hindi mo naiintindihan. Pakiramdam ko bumalik siya para ipamukha sa atin ang mga ginawa natin sa kanya noon. Lalo na ako. Hindi natin siya tinuring na pamilya. Kaya malaki siguro ang galit niya. Sino si Jericho, ate? Tanong ni Alexis na kalalabas lang. Naniga si Bay. Nagkatinginan sila ni Robin. Wala, mabilis na sabi ni Robin. Kaibigan lang dati na tinuring naming pamilya nung maliit ka pa. Bakit parang natatakot kayo? Tanong ni Alexis at inosente sa lahat ng yon. Hindi kilala ng bunso si Jericho. Hindi niya ipinakilala at wala siyang balak. Para sa kanya, sa sobrang galit, patay na sa kanya si Jericho. Kaya kahit sa buhay ni Alexis, hindi niya na sinama ang alaala ng binata. Kahit mga picture noong bata, ipinagkait nila sa bunso para lamang hindi nito makilala sina Manuel at Jericho sa buhay nito. Kinabukasan, maaga pa lang ay may kumatok na sa pinto. Nasa kusina si Bay habang nagtitimpla ng kape. Sinong kumakatok? Ang aga naman. Ate! Sigaw ni Alexis mula sa sala. May tao sa labas! Sandali! Sagot ni Bay at inilapag ang tasa. Pero bago pa siya makarating, narinig niya na ang tunog ng pagbukas ng pinto. Hello po, sino po sila? Masiglang bati ni Alexis. Nanlamig ang kamay ni Bay. Hi! Sagot ni Jericho at agad na nangilid ang mga luha nang makita si Alexis. Ang laki mo na. Nandyan ba si Bay? Si Robin? Parang bumagal ang mundo. Lumabas siya sa kusina at doon niya nakita si Jericho na nakatayo sa tapat ng pinto. Naka-simple lang na polo at slacks. Walang yabang sa tindig, walang bakas ng yaman sa kilos. Parang hindi ito ang may-ari ng hotel. Parang hindi ito ang lalaking kinatatakutan niya buong gabi na gaganti sa kanya. Ate, sabi ni Alexis, may naghahanap sa'yo. Tumingin si Jericho kay Bay. Good morning. Gusto ni Bay na isara ang pinto. Gusto niyang sabihin na umalis na ito. Gusto niyang ipaalala na wala itong karapatan. Pero ang unang pumasok sa isip niya, boss niya si Jericho. Hindi siya pwedeng mawala ng trabaho. Kailangan niya ng mga panggastos para sa college ni Robin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Bay, pilit pinapakalma ang kanyang sarili. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Jericho. Humigpit ang hawak ni Bay sa gilid ng pinto. Wala kaming oras. Sandali lang, sagot ni Jericho. Pakiusap. Matagal ko na kayong gustong makausap. Sobrang tagal kong hinintay ang pagkakataong to. Parang awa nyo na. Lumabas si Robin mula sa kwarto na naguguluhan. Sino yan? Napatingin si Jericho kay Robin at bahagyang umiti. Robin! Nanlaki ang mata ni Robin. Kuya Jericho, huminga siya ng malalim. Sige, sandali lang. Pumasok ka na rito. Pumasok si Jericho ng maingat. Parang takot makabasag ng kahit ano. Tumigil ito sa gitna ng sala at hindi alam kung uupo agad. Salamat, sabi pa ni Jericho. Napansin yun ni Bay. Hindi pa rin ito basta-bastang kumikilos. Parang laging humihingi ng permiso. Umupo si Bay sa isang silya at humulokip-kip. Sabihin mo na, direkta niyang sabi. Maaga pa, may trabaho pa ako.
Alam mo kung nandito ka para gumanti sa akin o sa amin, tigilan mo na dahil wala ka namang mapapala. Tumango si Jericho. Hindi ako nandito para manggulo. At lalong hindi para gumanti. Napangiti si Bay ng mapait. Talaga? Kasi ang hirap paniwalaan na bigla kang naging boss ko. Sa lahat ng hotel. Sa hotel pa talaga kung saan ako nagtatrabaho? Umiling agad si Jericho. Hindi ko alam na doon ka nagtatrabaho nung una. Saka ako nalang nalaman nung nabili ko na. Ngayon, alam mo na. So anong susunod? Sagot niya rito. Gusto ko lang makausap kayo. Ulit ni Jericho. Bilang pamilya. Naniga si Bay. Pag mong gamitin yung salitang yan, paano mo kami matatawag na pamilya kung sinira nyo ng tatay mo ang buhay namin? Tahimik si Jericho sandali. Tumango ito na para bang tinatanggap lahat ng sasabihin niya. Mula noon hanggang ngayon, mapag-unawa pa rin ang binata. Mula sa gilid, biglang nagsalita si Alexis. Sino po ba kayo? Nagkatinginan sina Bay at Robin. Huminga si Bay ng malalim. Alam niya na utang nila kay Alexis ang paliwanag na yon. Si Jericho, sabi niya sa wakas. Anak siya ng lalaking naging asawa ni Mama. Half-brother mo siya sa ama. Napaluha si Alexis at tiningnan si Jericho. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Walang naisagot si Bay. Masyado siyang kinain ng galit niya noon. Na tipong ayaw niya ng alalahanin o ikwento pa kay Alexis ang mga nangyari. Bakit tinago niyo sa akin? Patuloy ni Alexis at nanginginig ang boses. Akala ko tayong tatlo lang. May kuya pa pala ako? Lumapit si Robin. Gusto ko naming protektahan. Masyadong maraming nangyari nun. Intindihin mo na lang sana si ate. Sabay-sabay tayong naulila at may kasalanan dun si Tito Manuel na tatay ninyo ni Kuya Jericho. Mabigat para sa amin ni Ate Bay kaya napuno kami. Lalo na si ate ng galit. Napayuko si Bay. Hindi siya makatingin sa bunsong kapatid. Alam niyang siya ang nagdesisyon na huwag ipakilala si Jericho. Tumingin siya kay Jericho. Wala kaming oras sa kung anong plano mo. Napalunok ang binata. Gusto ko lang mag-alok ng buhay na mas deserve ninyo. Hayaan niyo sana akong makabawi. Tumayo si Bay. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa buhay namin? Sa pagkawala mo, natuto kaming mabuhay nang wala kang tulong. Hindi ka namin kailangan noon at mas lalong hindi ngayon. Alam ko pero kailangan ko kayong alagaan. Sagot ni Jericho at mataman siyang tiningnan. Nangako ako sa mama niyo kay Tita Elena. Doon siya tuluyang natigilan. Masakit pa rin talaga kapag naaalala niyang basta na lamang nawala ang kanilang ina. Tumango si Jericho. Nung gabi bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin na ano man ang mangyari, huwag ko kayong pababayaan. Nanlabo ang mata ni Bay. Hindi ko nagawa agad, sagot ni Jericho. Kasi tinaboy mo ko. Pero hindi ko kayo kinalimutan. Nag-aaral ako, nagtapos, nagtrabaho, nag-ipon. Kumapit sa lahat ng pagkakataon na kaya kong kunin. At sa bawat hakbang, kayo ang nasa isip ko, nababalikan ko pa rin. Tinaboy ka na namin. Bakit babalik ka pa? Tanong ni Bay. Dahil pamilya ko kayo, sagot ni Jericho nang walang pag-aalinlangan. Alam ko ang nagawang kasalanan ni tatay sa inyo. Kaya nga ginawa ko lahat para makabangon. Para makabawi at para hindi na ulit kayo maghirap. Mahal na mahal kayo ng mama nyo. Hanggang huling hininga niya kayong iniisip niya. Sa akin niya kayo binilin kaya sana'y hayaan niyo ako na alagaan ko kayo. At doon bumigay na talaga si Bay. Parang dahan-dahang gumuho ang bitak-bitak na pader na nakaharang sa kanya. Umiyak siya ng todo at tuloy-tuloy. Sinaktan ka na namin. Sinaktan na kita. Kailanman ay hindi ko ipinaramdam sa'yo na pamilya ka namin. Kaya bakit bumabalik ka pa? Naluha na rin si Jericho. Gusto kong malaman nyo na wala akong bagay na ginasusuklaman pagdating sa inyo. Kung bangungot para sa inyo ang pamilyang nabuo natin, para sa akin, isa yung sa pinakamagandang alaala na meron ako. Napatakip ng mukha si Bay. Unang beses niyang hinayaan ang sarili na umiyak hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa katotohanang matagal niyang tinakbuhan. Na kahit itinaboy niya si Jericho, bumalik pa rin ito.
Hindi bilang paghihigante o karma, kundi bilang pamilya na nagmamahal pa rin sa kanila. Simula ng araw na yon, tinanggap na nga nila ang pagbawing inaalok ni Jericho. Hindi naman agad sila pinipilit pero unti-unti bumabalik ito sa kanilang pamilya. Unti-unti, humuhupa ang galit na nararamdaman ni Bey. At alam niyang sa pagkakataong yon, hinayaan na sila ng Diyos na pakawalan ang lahat ng hinanakit na kinikimkim niya sa matagal na panahon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na anumang galit ang ating nararamdaman, matuto sana tayong pakawalan. Mas maiging magaan ang lahat kaysa dala-dala natin ang bigat. Kung nabitin kayo sa kwento na ito, abangan ang part 2 bukas. Muli, ako po si Skyler Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.